Hindi lang daw dapat alisin ang lahat ng mga opisyalis ng PCO o Presidential Communications Office, kundi dapat daw pagtatanggalin, imasaker. Oo, yan talaga ang suwestyon nitong si Katunying mga kababayan sa ating presidenteng si Ngagba. Dahil nag-ugat ang galit na ito ni Katunying mga kababayan sa PCO noong ni-request ng pamunuan ng Presidential Communications Office mga kababayan doon sa Net25 na alisin na itong si Eden Santos bilang reporter ng Malacanang Press Corps. Ikapatid ito sa simbahan ni mga kababayan Katunying sa INC. Kaya galit na galit. Pero subalit na tapat, mukhang inaabsuelto ni Katunying mga kababayan si Claire Castro. Talaga? Bakit absuelto? Si Claire Castro nga ang laging natatamaan sa tanong ni Eden Santos. Oh, panoorin niyo po ha. Mr. President, pagtatanggalin niyo na tong mga to at pagtatanggalin niyo na. Itong si Katunying mga kababayan malakas ito kay BBM at kay Madam Lisa. I love you, Katunying. Kapag ito ang nagsalita, mukhang magkakatotoo mga kababayan. Oh, antayin natin, di ba tanggal yan si J. Ruiz. Malapit na. pabigat lang sa inyo to. Palagay ko, hindi lang itong si RL Kabat-Bato. Pagtatanggalin nyo na yung mga yan. Imasaker na. Wow, imasaker. Bawal yan, di ba bawal yan? Banggitin. Hindi naman siguro literal, no? Pero pagtatanggalin, ubusin, oh. Sana pati si Claire Castro. Wipe out na yung mga hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapag ka ikaw ay nasa receiving end ng matatalim na tanong ni Eden Santos, mabubusit ka naman talaga. Mabubusit ka kay Eden. Si Eden po, laging nagtatanong ng nakakabusit in so far as Malacanang Oh, kay Claire Castro ha. Kay Claire Castro. is concerned, baka nakakabusit sa perspective ni Attorney Claire Castro, baka nakakabusit sa paningin ng mga taga-Presidential Communications Office o Tanggalin na pati yan si Claire Castro. PCO, baka nakakabusit sa paningin ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. But be that as it may, sabi nga po ng mga Inglesero, Normal lang nga yung tanong ni Eden Santos mga kababayan, nasasapul lang talaga sila mga kababayan dahil totoo. trabaho po ni Eden ang magtanong. Opo, trabaho po ni Eden ang magtanong. Kaya nga tanong 'di ba? Kaya nga siya reporter. Ang trabaho po ng reporter is basically to inquire, to elicit answer from a resource person. Taga Malacanang Press Corps po siya. So ang laging nakaharap po sa kanya, ito pong si Attorney Claire Castro. Claire Ring. Ito na po mga kaibigan. Ito na sinasabi nating mga tulongge sa Malacanang. Mabalik lang ako na ganun talaga. Ganun talaga ang buhay ng reporter at buhay ng government official. They are always adversarial to each other. Ano po? Pero ang kagandahan naman, in fairness kay Attorney Claire Castro, Bakit in fairness? Nananawagan ka na ubusin, tapos bukang gustong iiwan si Claire Castro mga kababayan. Kung matatanggal man niya si J. Ruiz, malamang iiwan nila si Claire Castro dyan. tingin ko naman hindi naman niya itinuturing na kaaway si Eden Santos. Hindi tinuturing na kaaway na siya nga ang laging nagtataas ng kilay mga kababayan sa tanong ni Eden. Ito galing sa puso ko to. Ewan lang Tingin ko, natin. ang basa ko, si Attorney Claire Castro, hindi Mali ang basa mo. Laging naaasar si Claire Ring mga kababayan sa tanong ni Eden. niya itinuturing na kaaway si Eden Santos, bagamat paminsan-minsan, nabubusit siya ni Eden Santos. So sigurado ka na walang kinalaman dyan si Claire Castro? We don't think so. We don't think so. Katunayan, meron niyang isang larawan na pinadala pa sa akin si Attorney Claire Castro, Huwag niyong sabihin yung biglang umakbay si Claire Ring Castro kay Eden mga kababayan. Narinig niyo ang statement ni Eden nun? Bigla lang daw, andyan sa likod niya mga kababayan, hindi daw niya alam, nagpa-picture na pala. Tapos, ipinost sa social media para sabihin close sila. Nagulat si Eden mga kababayan kung bakit yung ginawa ni Claire Ring Castro. For the optics lang pala mga kababayan, na as if close sila. Pero si Eden, parang nagulat. Pakinggan nyo. Hanapin nyo yung video. Statement ni Eden doon. At meron ba tayo nung yung picture na, alam ko, pinost din ng Net25 yun Yan. Tingnan mo, biglang nagpa-picture mga kababayan sa likuran.
Ang statement ni Eden dyan, nagulat din daw siya. Bakit nagpaganyan-ganyan? Ayan, tinan nyo na. Naglalambutsingan pa eh. Naglalambutsingan. Tinan nyo na. Sa tingin nyo, yung larawang iyan sapat na para sabihin hindi si Claire Castro ang nasa likod niyan? Mga tuso ang kagaya nito si Claire Castro eh. Kung hindi mo pa nasasagot ang 1+1, Katunying eh, baka may problema Sino ka. mag-iisip na magkababag sila? So tingin, Sino ba't iisip na magkababag sila? Sino ang hindi nag-iisip na hindi sila magkaaway? Oh. Si ano lang, Katunying lang siguro mga kababayan ang nag-iisip na walang kinalaman dito si Claire Castro. Wow. between Claire Castro and Eden Santos, mayroon mang animosity every now and then, ay hindi sila magkaaway. Kaya lang, No! I don't think so. Not personally siguro magkaaway, pero the manner na magtanong sa Eden kay Claire Castro, critical. Yan naman talaga dapat eh. Yan nga ang ginagawa nila kay Duterte dati mga kababayan. Yung panahon ni Tatay Digong. Halos lahat sila. Ngayon, isa lang. Hanapin natin yung ni Eden ha. Hindi na natin mahanap mga kababayan eh, pero meron yun. Meron. may mga tulongges talaga sa Malacanang na hindi yata alam kung anong kanilang trabaho. Naturingan pa naman na sila yung mga dating reporter. Alam niyo po ang... Si J. Ruiz na ang kanyang pinapatungkulan yan, mga kababayan. Bakit hindi na lang kaya ikaw ang pumalit, Katunying? Pero balita natin eh, tumanggi din daw itong si Katunying, mga kababayan, pati siya, hindi tatanggap. Bakit hindi si RJ Nieto? Nasaan na pala si RJ Nieto? Tumaba na masyado si RJ Nieto. Ang tinutukoy ko, isa pong kabuktutan, didiretsuhin ko na, isang kabuktutan ang ginawa ng isang tulongges dyan sa Malacanang. Ang pangalan po nung taong yan, ito alam ko nakasama ko ba sa coverage? Pero ako po kasi, when I was a reporter, nag-cover ako ng police beat, ng general assignment, ng PNP, ng Camp Aguinaldo, ng court, ng Congress, ng Senate, ng Malacanang, ng sports, ng business. Yun po ang aking assignment. Pero hindi ko matandaan kung nakasama ko sa coverage itong si Errol Kabatbat, Asek Errol Kabatbat eh. Mantakin ninyo mga kababayan, nagsulat ba naman? Nagsulat itong si... Bakit walang statement dyan si Claire Castro kung hindi siya ang nasa likod din yan? Si Errol Kabatbat, ng liham sa Net25. Ito pong si Assistant Secretary Errol Kabatbat. At alam niyo ba ang kanilang sinasabi sa sulat na ito, mga kababayan? Kundi ba naman ng gusto nila tanggalin. Ang gusto nila tanggalin itong ng Net25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Ano ba itong taong to? So, alam nyo ba ang ginagawa ninyo? Hindi na ba kayo nahiya? Imbis na ang maging Ikaw na lang pumalit, Katunying. Tingnan natin, kung mabenta mo si BBM. Ito mga kababayan, kahit sinong ilagay dyan sa PCO, para yan nagbibenta ng produkto eh. Kung ang iyong produkto ay bulok na mga kababayan, wala talagang bibili, hindi yan bibenta. Kaya siguro hindi tinanggap ni Katunying. Ewan na natin na kinalok ba talaga sa kanya. Pero usap-usapan ay na tinanggihan daw ni Katunying. Resulta ng inyong pagtatrabaho, kung nagtatrabaho man kayo, ay maging kaibigan ang mga nagko-cover sa Pangulo. Dahil importante yun meron pong working relationship ang media at ang gobyerno. Nagiging adversarial pa kayo sa mga mamamahayag. Baka nakalimutan nyo na kaya kayo nandyan para ipalaganap ang alin? Ang mga programa ng inyong principal. Sino ba principal ninyo? Ang Pangulo. Ang dapat... Principal. Akala natin guro. Mga bata, basahin nyo ito. Principal pala siya. Na nalalagay sa balita, kaibigan, ay ang Pangulo, ang inyong principal. Sige, ikaw na, Tunying. Ikaw na ang maging PCO, tanggapin mo na. Kung talagang inalok ba sa'yo. Parang mas marami kang alam kaysa kay kina J. Ruiz. Tingnan din natin kung mabenta ba niya si BBM, mga kababayan. Pustahan tayo. Wala lang siguro isang taon. Sibak na naman ito. Dapat ang laman ng balita, yung mga mabubuting... Bakit ang PCO ang pinag-iinitan talaga nilang ngag-ngag, mga kababayan?
ginagawa niya kung meron man ang laman ng balita. Kung meron man daw, kung may ginagawa daw si BBM na mabuti kung meron man. Laman ng balita, yung mga mabubuting ginagawa niya kung meron man, Kung meron man, bakit? Duda ka? Kung meron man, mabubuting ginawa si ang BBM. laman ng balita. Laman ng balita ngayon? Kayo! Kayo laman ng balita. Mga tinamaan kayo ng magaling. Mr. President, pagtatanggalin nyo na tong mga to at pabigat lang sa inyo to. Palagay ko, hindi lang Malakas pa naman ito sa presidente, mga kababayan. itong si At kay Madam Liza. Pagtatanggalin nyo na yung mga yan. I-massacre na. I-wipe out na yun. Grabe! Masakar talaga. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pinagmumutihan ninyo kung paano gigipitin ng media. Ang pagmutihan ninyo ay kung papaano magiging malaganap kung meron mang ginagawang mabuti ang administrasyong ito. Kung meron man. Kung meron man. Kung meron man. Oh. Lagot na tunying. Oh. Pasimpleng pumitik din, mga kababayan. Ano? Hindi, ang pinagdidiskitahan nyo ay ang media. Sabi nga, do not shoot the messenger. Pambira itong mga tao. Ayan, kayo laman ng balita ngayon. Tuwan-tuwa siguro kayo na kayo laman ng balita. Oh. So ngayon, unti-unti na rin inaaway nila ang media, mga kababayan. Oh, kumalampag na yung tunying. Oh. Mas mabuti. Oh, mas mabuti, mga kababayan, dahil puro na lang vlogger ang kanilang ginigipit eh. Ito, mga kababayan, media na umaalma, kagaya ni Eden, ginigipit. Buti naman, at least mga kababayan, kinampihan niya si Eden. Pero, duda pa rin tayo dito kay Katunying eh, parang namamangka sa dalawang ilog, mga kababayan. Ewan lang din natin. So, ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.